Tayo pong lahat ay mayaman na. Tingnan po natin ang sinasabi ng Colossians chapter 2 sa verse 10. Sa kanya kayo'y napuspos, siya ang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan, the head of all principality and power. Okay. So, pagka siguro tumingin ka sa physical talaga, hindi mo matanggap na ikaw ay kumpleto na. Di ba? Pero dahil naging malinaw po sa atin na ang blessing, kagaya ng pinaksa nung nakaraang linggo, na ang tunay na blessing ay spiritual blessing. Sabi nung, basahin ulit po natin yung Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Diba? Ginanap na po niya. Kinumpleto na niya yung pagpapala sa atin. Kaya lang, ang sabi nga dyan, with all spiritual blessings. Lahat ng pagpapalang spiritual sa sangkalangitan na sumasa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, ang spiritual kasi hindi natin nakikita. Pero, sabi ko nga, isang bagay ang dapat nating matutunan po sa ating pananampalataya na yung mas totoo, yung hindi nakikita. Kasi mo, di ba, sa mga pang-karaniwang tao, to see is to believe. Ang observation kasi ay palaging sa nakikita, nahahawakan. Sanay na sanay kasi ang tao sa ganon. Diba? Makita ko muna bago ako maniwala. Pero dahil nga po ang pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos, kaya makikita natin, mas magtitiwala tayo doon sa kanyang sinalita kahit hindi natin nakikita. At ang sabi nga ng Hebrew, yung lahat ng nakikita nanggaling sa hindi nakikita. So, ibig sabihin, mas nauuna yung invincible, yung hindi nakikita. Na ang pinanggalingan nitong nakikita ay hindi nakikita. Diba? Kaya napakahalaga na masanay po yung ating isipan sa ganitong katotohanan. Na ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, dinadala tayo ng kanyang mga salita sa mga bagay na espiritual. Kaya sabi ko nga, napakalaking error na yung mga salita ng Diyos laging ina-apply sa physical. Samantalang yun po ay pangalawang bagay lang. Kaya lalong malalayo ang tamang pananampalataya ng isang tao kapag laging ibinabase o ini-apply ang salita ng Diyos sa mga bagay ng laman o ng physical. Ang linaw ng sabi ng Panginoon sa John 6:63, tingnan natin po. It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu raw ang nagbibigay ng buhay. The flesh, ayun po yung malinaw, profited nothing. Sa laman, wala kayong anumang ipakikinawang. Tapos sabi diyan, the words that I speak unto you, yung mga salita na sinalita ko sa inyo, yung mga salita na nakatala sa Bible, lalo na about sa kanyang ginawang tagumpay sa krus, na sa krus, na pag alam natin na tinapos ni Jesus ang kasalanan, hinatulan na yung kasalanan, tinapos na yung power of darkness, at inabolish na yung kamatayan. He had abolished death, di ba? So, paniniwalaan natin yon dahil yun ang pinaka-ultimatum na kaganapan kung bakit isinugo ang Panginoong Jesucristo. At tayo, yung ating espiritu, na buhay na maguli, born in the Spirit, at pagkatapos ay, ito po ay ginawang matuwid at pinagpala, kinumpleto. Kaya po, ang meaning talaga po ng holiness ay complete. Na po, hindi po ito nakarelate doon sa ating gawa. Ang kahulugan talaga ng kabanalan ay kumpleto. Walang kulang, walang labis. Ibig sabihin ay perfect yung ating espiritu, kung baka sinabi ng Colossians chapter 2 verse 10, in Him you are complete. Kaya lang maliwanag na ang dapat nating matanggap at maunawa ay yun yung ating espiritu, sapagkat yung ating physical, ito po ay may kapintasan. Ito po ay may kakulangan. Di ba? Napaka-liwanag po noon na talagang dapat nating i-focus ang ating isipan sa katotohanan na ang kanyang salita ay espiritu at ang laman walang anumang dapat, sabi, sa laman walang ipakikinabang. Ang mga salita na sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu. So saan ito nakapokus?
sa inward man. Kaya yung ating espiritu, yung pinaka-factor ng ating espiritu, yung ating isipan, dapat po ay, kaya nga faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ, dapat po ay yung kanyang salita ay napupuno yung ating inward man, napupuspos. Kaya yung kapuspusan talaga, hindi po yun sa pangangatal, yung kapuspusan hindi po yun dahil sa lakas ng iyak mo, dahil emotion lang ang natatouch nung ating feelings, yung emotion, yung mga bagay lang dito sa lupa, pag may problema ka, umiiyak ka, normal naman talaga tayo nalulungkot. Pero hindi po yun yung pag ikaw ay nung araw na ginagawa na kapag ikaw ay may problema, umiiyak ka sa Diyos at humihingi ka ng tulong, tumutugon ng Diyos, pero hindi yun ang kapuspusan na ikaw ay umiiyak, parang yun ang perimeter na ikaw ay puspos na or nai-explain ka. No, ang kapuspusan po talaga nanggagaling sa salita ng Diyos. Kasi si Jesus po ay capital W at ang kanyang kapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa tao, sa bawat isa ay ang kanyang mga salita, yung small letter W. Amen po ba? Kaya napakaliwanag na dapat na mapagtagumpayan natin na talagang tayo po ay napupuno ng kaalaman ng salita ng Diyos. Tuloy po natin. Sabi po dito sa ating paksa, sa Matthew chapter 6, verse 22 to 23. Tingnan ninyo. Kasi kailangan maunawaan natin na talagang mayaman na po tayo. The light of the body is the eye. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos. Pasanin niyo po yung word na mapupuspos. Kapag daw ang iyong mata ay tapat, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Thy whole body shall be full of light. So hindi po ito yung liwanag na yan, yung ilaw. Hindi po yan yung liwanag ng araw. Yan po ay liwanag ng salita ng Diyos. Okay. Sabi ng 23, datapwat kung masama ang iyong mata, ibig sabihin, if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. So ang contrast ng light is darkness, di ba? If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Sa Tagalog, dapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Okay. Atin nga pong lubusang unawain, ito po yung isang salitang matalinghaga. If thine eye, ang mata pong tinutukoy kasi dito ay pumupokus po ito, sabi dyan ay kung nasaan ang iyong, kasi po di po ba ang unang-unang nakaka-capture ng attention ng tao, yung mata niya. Pag may nakita kang maganda, oh, ganda. Pag namamangha ka, humahanga ka, magandang tanawin. Ayaw. Ano mang bagay na maganda, nakaka-capture ang ating atensyon. At doon sa ating pagkatao, ang unang-unang nakaka-capture yung ating mata. Tama po ba? Yun. Okay. So maintindihan natin kung ano yung nakapokus sa iyong pagkatao na nabibihag ka nun, yun ang pupuspos sa'yo. Yun yung kokontrol sa pagkatao mo. Yun ang ibig sabihin yan. Agree po ba kayo? Atensyon ang pagbibigay halaga sa kung ano ang katotohanan. At siyempre, tayong mga tao, binigyan tayo ng talino ng Diyos sa pag-analyze. Alam mo yung, kung halimbawa hahanga ka sa isang bagay, gusto kong bilhin itong let's say, anong brand ba yung sapatos na gusto mo. Pero alam mo din, sa pamamagitan din ng pag-o-observe mo ng iyong mata, kung ito ay ilusyon lang o peke o hindi talaga genuine, hindi talaga original. Dapat na-analyze nung yung mata, bagaman mata ang ginagamit dito, kasama na yung pinaka-factor nito yung ating isip. Pag-analyze. Sabi dyan, kung nasaan ang atensyon o ang pagbibigay halaga sa kung ano ang katotohanan, laban sa ilusyon, kung ano ang buong panahon o oras ay nakatuon,
Halimbawa, nakatuon lamang ang sa isang tao, naubos ang kanyang buong atensyon sa mga bagay na panlupa lamang. Ay di yun ang pumuspo sa kanyang katauhan. Yun ang kumontrol sa kanyang pagkatao. Doon siya nabihag. Yun po yung ibig sabihin nito na sinasabi na ang ilawan ng katawan ay ang mata. At kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ang tinutukoy naman po dito, kung ang katapatan mo ng iyong pagbibigay ng atensyon ay sa salita ng Diyos, yan ang pupuspos sa iyo. Yan ang magliliwanag sa iyo. Alam niyo po, marami na ako nakakausap na pag challenge mo sa pag-aaral, magbasa ng Bible, biglang yung mukha niya ay, kaso mo, ang hirap unawain ng Bible eh. Biglang parang gugusot yung mukha. Ang hirap intindihin yan eh. Andun agad yung ganoong pananalita. Ako naman, sabi ko, aminado rin ako dyan eh. Kasi talaga namang napakahirap sa umpisa ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya lang, pag pinag-aralan mo, salita yan ng Diyos, dapat maintindihan niya at ipaiintindihan niya ng Panginoon. Kaya maintindihan natin talaga na ang perimeter, kung talagang ikaw ay nananampalataya, salita niya. At ang perimeter din, ang sukatan din ng Diyos kung talagang may interest ka sa Kanya, may paniniwala ka sa Kanya, o mahal mo siya, yung Kanyang salita ay talagang pagtitiyagaan mo. Kaya kung magiging tapat ka, kung tapat ang iyong mata, ang ibig sabihin, yung pag-focus mo ay totoo. Kung talagang gusto mo, interesado ka, ay magkakaroon ka ng pagtitiyaga, pagtitiis, at talagang magtitiwala ka na ipauunawa rin ito sa iyo ng Diyos. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng talinghaga eh. Sabi, makinig ba sila? Hindi nila maunawa. Alam niyo po ibig sabihin nun, gaya nung sinabi ni Brother Ray. Ang totoo nun, wala silang interes, wala silang pananampalataya. Kaya makinig ba sila na makinig, hindi nila ito mauunawa. Kasi nga, hindi sila interesado. Sinasara nila yung kanilang isipan. Nakikinig sila, pero walang pagtitiwala. Kasi pag isang tao may pagtitiwala, gugustuhin niya. At ang sabi nga ng Bible, pag sino mang kumatok, pagbubuksan. Hindi pwedeng, hindi ka pagbubuksan ng Diyos kung ikaw ay talagang kumakatok. Ibig pong sabihin, ay gusto mo talagang makapasok doon sa ibig ng Diyos ng kanyang mga salita o kapahayagan. Kaya sabi sa verse 2, dapat kung masama ang iyong mata, ito ang problema. Kung masama ang iyong mata, alam nyo, minsan nakala natin, ang matang masama, yung nakatingin lamang sa mga masasamang bagay na mahalay, no? Hindi Ang tinutukoy ditong masamang mata, kapag ayaw mo nung salita ng Diyos, natandaan niyo po ba si Cain at si Abel? Pareho silang naghandog. Yung motibo ni Cain, makikita mo, sincero siya. Kasi nag-sacrifice siya eh. Yung bunga ng kanyang bilang isang magsasaka, yung pinagpagalan niya, yung bunga noon, ini-offer niya. Ang problema, hindi ito ayon sa salita ng Diyos o instruction ng Diyos. Ibig sabihin, sa kanya, sarili niyang pag-iisip na siguro malulugod ang Diyos dito kasi pinagpagalan ko ito. Pero ano sabi doon, pag binasa natin yon, kung ang gawa mo ay hindi masama, sana kalulugdan ka. Sabi doon ng Diyos sa kanya, dahil gumawa ka ng evil. Isipin niyo na wala namang sanang masama kung sa pananaw ng tao, maganda yung ginawa ni Cain. Meron siyang sakripisyo, meron siyang pagmamalasakit at naghandog siya sa Diyos. Kaya lang, hindi galing sa salita ng Diyos, naging evil sa mata ng Diyos. So mag-gets natin na kapag ikaw ay, ang attention mo ay napukaw lamang ng mga bagay dito sa lupa, makukonsidera na rin natin na that is evil. Masama sa mata ng Diyos dahil hindi naging tapat ang iyong mata o ang iyong atensyon doon sa ibig ng Diyos habang tayo nabubuhay sa lupang ito. Kaya sabi diyan sa verse 23, datapat kung masama ang iyong mata, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Darkness, why? Kasi ang nagbibigay lamang talaga ng liwanag, salita ng Diyos. Kaya kahit ang isang tao, mabait, maging maganda yung kanyang layunin sa lupang ito, pero wala
ang salita ng Diyos, darkness pa rin ang kanyang kalalagayan. Siya pa rin ay nasa kadiliman. Sana maintindihan niyo po itong katotohanan na to. Na habang nagtatagal, nagiging maliwanag sa atin ang layunin ng Diyos sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang mga salita. Kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Okay, sabi nga po, ito isang talinghaga at ang tinutukoy dito yung atensyon natin, kung ano yung binibigyan mong halaga at kung ano yung nagiging totoo lamang sa buhay mo. Ano po? Ito ba'y ilusyon o ito ba'y katotohanan? So, kung ito ay mga bagay ng physical, ito'y evil. Sabi diyan, kung nakatuon lamang ikaw sa mga bagay na panlupa o sa physical na mga bagay, yaon din ang pupuspos o bubuo ng kilos ng iyong katawan. Kung kaya yun ang nauunawa, yun din ang binibigyan mo ng panahon o pahalaga. Dahil yun ang maliwanag sa iyong isipan. Ang sabi diyan, yun yung gagawin mo kasi yun ang naka-attract sa iyong atensyon o sa iyong mata. Nakukuha niyo po ba? Na kung ano ang mahalaga lang sa tao, yun yung kanyang gagawin. Yun ang kanyang ikikilos. Okay. Maganda po ito habang nagtagal maunawaan natin. Sabi dito, sa bawat isa sa atin, kung ano yung individual na naisin natin, napakahalaga ng mga ito dahil sa ito ang, lalo na kapag nakapokus ka sa mga bagay na salita ng Diyos, ito dadaling ka sa eternal. Dadaling ka sa buhay na pangwalang hanggan. Ang mga kapahayagang nagmumula mismo sa Biblia, ang bubuo ng ating pagkataong panloob, yung ating inward man, which is yung ating mind. Pag ang salita ng Diyos, ang pumupuspos dyan, yun yung nabubuo sa iyong inward man, sa iyong taong panloob. Sabi dyan, na nagmumula sa Biblia, nararapat lang na kung ang tao ay tunay na anak ng Diyos, ang katotohanan ng nakapaloob dito ay dapat lang sila ang nakakaalam at bihasa. Bihasa, nasanay, dahil ang laman ng Biblia ay ang kabuuan ng pag-iisip ng Diyos. Sabi nga rito, kapag pinakikinggan mo yung salita ng Diyos, pag binabasa mo salita ng Diyos, ay ito'y nanggaling sa kanyang bibig. Na ito po ay spirit, hangin. Yun po kasing spirit, hangin eh. Kaya lang itong salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, galing sa kanyang kaisipan, lumabas sa kanyang bibig, na hangin, ay may buhay. Hindi ito isang pangkaraniwang salita. Nanggaling sa bibig ng Diyos mula sa kanyang kaisipan, na kanyang sinalita, ipinahayag una sa lumang tipan sa mga propeta, ipinahayag sa mga salita ng Diyos, isinulat nila. Pero galing ito sa bibig ng Diyos. Kaya po ito ay yung pong spirit, pneuma, air, hangin, ay hindi basta galing sa ordinaryong hangin. Kung hindi yung salita na nasulat dito, galing sa Diyos, spirit. Kasi galing sa kanyang isip at galing sa kanyang bibig. Ganun dapat natin tanggapin ang kanyang mga salita. Napakapalad natin kung ang isang tao ay pinagkalooban ng magkaroon ng uhaw at interes sa kanyang salita. Napakapalad mo kasi maraming mga tao sarado ang isipan sa mga bagay na ito at walang interes. At yun nga po yung sinasabi na kapag ang mata mo ay hindi tapat, evil, yun ang pupuspos sa iyo. Ang pumuspos lang sa kanya, yung mga bagay dito sa lupa. At ang nakakalungkot nga, maraming relihiyon, ina-apply lamang ang salita ng Diyos patungkol sa tagumpay sa buhay sa lupang ito. Kaninang umaga, nabasa ko, isang artista rin ba, na sabi niya dito, hindi yung success ang makapagbibigay sa iyo ng totoong kaligayahan o yung tinatawag na true happiness. Hindi yung tagumpay lamang sa buhay. Hindi yung love life. Sabi niya. Hindi yung love life. Hindi yung success sa trabaho. Hindi lahat ng yon, sabi niya. Hindi pera ang makapagbubuo sa iyo o makapagbibigay sa iyo ng kakumpletuhan. Malalim po ito eh. Paano maraming mga tao talaga, pag yung mga pangarap nila, yung success sa buhay, success yung love life, successful sila sa trabaho, sa pera, pananalapi ay sagana, parang okay na ako doon. Satisfied na sila. Ang sabi niya, hindi ito ang makapagbibigay ng true happiness. Kung hindi, sabi diyan, hindi pera ang makapagbubuo sa iyo. Kung hindi, ang relasyon mo talaga sa Panginoon, kung totoo ang relasyon mo
sa Diyos. Saan ba nanggaling ang relasyon natin sa Diyos? Kung ang relasyon mo ay nanggaling lang sa relihiyon, kung ang relasyon ay nanggaling lang sa tradisyon, hindi totoo yun. Ang totoong relasyon nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Yun yung katotohanan. Ito po isang sikat at tagumpay na artista. Kung titingnan mo, maiinggit ka sa kanya, successful kasi siya eh. Pero nung bandang huli, nasabi niya, parang si Solomon, nasa kanya ng lahat ng bagay, ang daming asawa, parang kumbaga sa laki ng kanyang kalamangan. Pero bandang huli, sabi niya, nakita ko lahat ng bagay sa silong ng langit. Walang kabuluhan. Nakita ko yung mangmang at saka yung pantas. Dating sa bandang dulo, parehas lang sila. Ang kalamangan lamang nung matalino, nung pantas, ayun nga, hinangaan siya, matalino siya sa buong kanyang panahon na bubuhay sa lupa. Pero pagdating sa kamatayan, natapos din ang buhay niya, pati yung mangmang, parehas din lang sila. Nasusuma total mo lahat pagka maliwanag sa'yo ang kagandahan ng ikaw ay isang mananampalataya at ikaw talaga ay nasa relasyon sa Diyos. Naalala ko yung sinasabi ni Brother Ray, daming gumagamit ng Bible pero walang tiyaga sa pag-unawa, kaya Bible user lang sila pero hindi sila talaga Bible believer. So napaka-importante po nung maintindihan natin na dapat talaga kung ano yung ang scripture ang may authority sa buhay natin. Alala ko din napanood ko din isang araw yung ini-interview yung isang pastor. Gaano ang authority ng isang pastor sa loob ng simbahan? Sabi ng pastor na to, nothing, none. Kailangan ng isang pastor walang authority sa loob ng simbahan. Kung meron man siyang talino, kaalaman, hindi yun ang magbibigay ng authority dapat sa loob ng simbahan. Ang dapat na nagbibigay ng authority sa loob ng simbahan ay walang iba kung hindi ang Bible, ang Scripture. Ang ibig sabihin, kung ano talaga ang ipinapahayag ng salita ng Diyos, yun yung dapat paniwalaan at ayunan at yun ang may authority sa bawat iglesia o sa bawat grupo ng mga mananampalataya. Agree po ba kayo doon? Yun yung tama. Pero kung ang authority ay doon sa leader, sasala po yun eh. Sabi ko nga, wala na yung hierarchy. Meron akong kausap kasi habang nasa ospital, nag-share kami. Sabi ko, sa New Testament, wala nang hierarchy. Doon sa Old Testament, bakit may hierarchy? Kasi noon, hindi pa kompleto ang Bible. Yung salita ng Diyos, ipinapadaan niya saan? Sa propeta, sa mga priests during that time, doon sa Old Covenant. At kung ano yung kanyang salita, nasasabihin doon sa propeta, kagaya ni Moises, kaya sinasamahan ng signs and wonders. Kaya tama yung sinasabi ng, hindi ako nagkakamali, 1 Corinthians 1:22, for the Jews seek signs, sapagkat ang mga Hudyo ay naghahanap ng tanda. Bakit? Kasi yun ang kanilang proseso. Na bago sila maniwala na mayroong isang propeta na ang kanyang sasabihin ay galing talaga sa Diyos, importanteng galing sa Diyos ang kanyang sasabihin, kailangan meron siyang ipakikitang signs and wonders. At pag nakitang mayroong mga tandang himala, nakakaiba, saka sila makikinig. Sige, anong ipinasasabi sa amin ng Diyos? Parang si Moises, di ba? Paano sila maniniwala sa akin? Ako'y hindi magandang manalita. Medyo, pa nga siya eh, utal. Tingnan niyo ang tao, lagi nagbe-base doon sa pamamaraang magandang mga bagay ng pang-physical. Kailangan maganda kang manalita. Importante, galing sa Diyos yung kanyang sasabihin. Di ba? Kaya may signs and wonders that time. Kaya bago sila maniwala, para matiyak nila na ito'y galing sa Diyos, magpapakita ka muna ng signs and wonders. Pagkatapos, pag nalaman nila na yun ang talagang lingkod ng Diyos, dahil may signs and wonders, dapat nilang igalang yun. Huwag nilang ano ba tawag doon? Ika-curse. Dapat i-honor nila yung tao na yon. May hierarchy that time. Dahil pag kagaya ni Moises, dapat nilang igalang si Moises, huwag nilang pagsasalitaan na hindi maganda. And even yung mga judges na kasama ni Moises, kung bakit tinawag na gods of this world, sila yung mga inassign ni Moises sa Exodus ba? Sa Exodus, dahil si Moises ay nag-iisap na hahatulan yung milyon-milyong mga Hebreo sa kanilang mga usapin, sa kanilang mga problema. Si Moises naman ay
anointed ng Diyos na lahat ng kanyang sasabihin galing sa Diyos. Sabi ni Jethro, nagsosolo ka. Grabe yung ginagawa mo. Dapat maglagay ka ng leader na maglilid sa 10, 100, 1,000, 10,000. So yun yung mga judges, sila yung mga gods of this world. Yung world na yun, yung world nila ay, sabi ba nga doon sa isang talata, do not revile your God. Huwag niyong hamakin ang mga judges o mga gods nakalagay doon. Igalang nyo sila. So merong hierarchy that time. Pagdating sa New Testament, tayo pong lahat pantay-pantay na. Wala nang hierarchy. Kasi ang salita ng Diyos, kumpleto na. Ito dapat ang may authority sa loob ng simbahan. Amen? So kung bakit dapat tayo nag-aaral at dito natin sinasaliksik ang katotohanan. Kung ano talaga yung revelation, hindi tayo pahihirapan ng Bible na hindi ito maunawaan. Ang mahalaga, napukaw yung atensyon natin na ito talaga ay kumpletong salita ng Diyos, kumpletong kaisipan ng Diyos para sa atin na kanyang mga minamahal. Amen? Kung lilipat man kayo ng ibang simbahan, sana ganun din ang inyong malipatan. Pastor, ba't mo naman kami pinalilipat? Kasi minsan nalulungkot ako, hindi maiwasan, may mga lumilipat. Baka pumunta sa ibang lugar, pag nagpunta sa abroad, ang napuntahan mo ay hindi gano'n, nakakalungkot. Mabuti pa, huwag ka na lang umaten. Ang journey mo na lamang yung mag-aral. Sabi ko nga, sa mga kapatid natin na di na iiwasang mag-abroad, talagang dapat silang mag-abroad doon. Kaya lang yung pag-aaral, napakaselan yan. Dapat ang simbahan na mapupuntahan mo, ang binibigyan talaga ng authority ay ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ang liwanag, yun yung ilaw, yun yung nagbibigay ng buhay. The Spirit, it is the Spirit that quickeneth. The word that I speak unto you, sabi ni Jesus, they are spirit and they are light. Nanggaling sa bibig ng Diyos. Air, pneuma, spirit. Pag tayo nagsasalita, nagtatravel yung word. At pag ang tumatanggap niyan, yung spirit natin, yung isip natin ang tumatanggap, nagtatravel lang ang salita. Lalo na kung nanggagaling sa Bible, yun yung mayroong authority. At ingat ka kung ang interpretation ay hindi man-made theory, kung hindi talagang galing sa Diyos. Amen? Blessed po ba tayo? Bakit ito yan blessed tayo? Kasi naunawaan natin na ang dapat may authority sa loob ng simbahan, hindi ang sinuman. Ang binibigyan natin ng mataas na authority sa bawat isa sa atin ay ang kanyang salita. At yun ang nakalulugod sa Panginoon. So sabi nga, ang tunay ng success ay yung ating relasyon sa Panginoon. Wala nang iba po. Ang mga kapahayagang nagmumula mismo sa Bible, ang bubuo daw ng ating pagkatao o yung ating inward man. Yun din yung bubuo ng yung inward man sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Yun nga, ang kanyang salita ay espiritu, sa laman wala kayong anumang ipakikinabang dahil ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. So ito yung natural na sumusustine. Pag sinabing nagsusustain, in the spirit world o sa mga bagay na pang-espiritual, ganito kahalaga po ang salita ng Diyos. Ito ang nagsusustain ng buhay espiritual. Ito rin yung parang inhale and exhale ng ating inward man. Galing saan? Sa salita ng Diyos. Pag iyong tinanggap, in-inhale mo, naunawaan mo, and then habang nabubuhay ka sa lupang ito, nag-exhale ka, isinishare mo, ikino-confess mo, ipinapahayag mo. Nakuha niyo po, in-inhale mo yung salita ng Diyos, tinanggap ng iyong isipan, naunawaan mo, pinaniwalaan mo, pagkatapos, tinayuan mo, lalabas yan sa iyong bibig. Ikino-confess mo yan, ipinapahayag mo, lalo na isinishare mo. Amen? Buhay natin yan. So, ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kung ang hangin ay napaka-importante sa buhay ng physical, alam natin na kapag nawala ang hangin na ini-inhale at ini-exhale natin, ay di ganun din ang salita ng Diyos sa ating inward man. Kaya yun ang nagsusustine nung ating inward man. Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, nananatili na yon.
Hindi na yun mawawala kasi maliwanag na sa iyong isipan yung ininhale mong salita ng Diyos. Tama? Kaya yun din yung iyong isinishare, ikinukonfess sa ating buhay dahil yun nga yung buhay na nanggaling sa Diyos. Kung kaya sabi diyan, nararapat na ito'y patuloy na gawain ng isang Kristiyano, pagpapatotoo na talagang ang buhay ng Diyos ay nasa sa kanyang salita, nasa Bible. Napaka-importante po nito kasi wala na po tayo sa traditional na paniniwala. Nasa mimba ka, makinig ka, tapos uuwi. Pero ang tanong, ikaw ba'y talagang napagpala ng kanyang salita? Napaka-importante po nun. Kung kaya nararapat na maliwanag ang unawa kung ano ang layunin sa buhay. Ang isang mananampalataya na talagang lumalago, na sustain ang salita ng Diyos habang nasa lupa, nalalaman niya yung layunin ng buhay habang nasa lupa. Hindi ka na taga rito sa lupa, bagkus isa ka ng foreigner. Para ka lamang dayuhan dito, manlalakbay. Dahil ang ating pagkamamamayan ay hindi na dito lang sa lupa. Kung hindi ang ating pagkamamamayan, makikita mo, ikaw ay mamamayang taga-langit na. Ang citizenship natin ay hindi dito sa lupa. Tama po ba? Amen. Yun yung katotohanan na napakaliwanag. Ayon sa Ephesians chapter 2, basahin natin. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Ang sabi sa Tagalog, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kung hindi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yung ating espiritu, yun po ay nasa new heaven and new earth na. Kaya yung ating espiritu, lalo na yung ating isipan, control na po ng salita ng Diyos, yan po ay hindi na taga rito sa lupa, kung hindi yan po ay tagalangit na. Basahin po natin ang Hebrew chapter 11 verse 13. Ang lahat ng mga ito, sabi rito ay ayon sa pananampalataya nangamatay ang lahat ng mga ito. Ang tinutukoy po diyan yung mga old covenant believers, sina Abraham, di ba? Ayon sa pananampalataya, dahil sila yung mga mananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. In their time, hindi po talaga nila kinamit yung tunay na blessing o pangako. Bakit? Kasi talagang ang pangako ng Diyos, ang magfulfill nun sa huling araw ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, hindi nila nakamit o kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita, natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag, ito yung kanilang ipinapahayag, na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. So naunawaan nila na ang talagang blessing ng Diyos at ang pangako ng Diyos, hindi yung physical land, kung hindi talagang yung tinutukoy na pangako na eternal, spiritual kingdom na pangako ng Diyos, yung makalangit na pangako ng Panginoon, yun ang kanilang ninasa. So, maging tayo habang tayo nabubuhay sa lupa. Opo, ang ating posisyon, kung bakit tayo tinawag ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Now then, we are ambassador for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Kami nga ay mga sugo, tayo mga mananampalataya, yung mga believer, mga Kristiyano, kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, ito yung ating tungkulin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tayong mga believer na nakaunawa nito ay nasa ministry of reconciliation. Tayo ngayon ay sugo ng Diyos, kinatawan ng Diyos, ambassador ni Kristo habang tayo nabubuhay sa lupa. At ang ating purpose at ang layunin natin talaga, dahil hindi naman talaga tayo taga rito sa lupa, isineshare natin ay yung ministry of reconciliation na ang Diyos ay nakikipagkasundo na. Tinapos na po niya ang bisa ng kasalanan. Ito nga yung napaka-liwanag na sa atin Dahil doon sa krus, tinapos na ni Jesus ang sumpa ng
kasalanan. Di ba Romans 8:3? For what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, that it was weak through the flesh, sapagkat ang laman ay mahina na hindi kayang sumunod dahil mayroong sin in the flesh, mayroong sinful nature sa flesh, kaya yung law ay wala siyang kakayanan na mapasunod ang tao dahil sa kahinaan ng laman. In that it was weak through the flesh. God sending His own Son, ito yung remedyo or solusyon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak in the likeness of sinful flesh. Yung kanyang laman ay naging makasalanang laman, maging makasalanang salarin. Sabi doon ay, and for sin, para sa kasalanan, anong ginawa? Condemned sin in the flesh. Hinatulan na ang kasalanan sa laman. Sa laman ni Kristo, para sa lahat ng laman ng tao. Para matapos na yung sin in the flesh. Dahil yun ay napako, namatay, at inilibing. Kaya sa mata ng Diyos, tapos na yung bisa ng kasalanan. At dapat, sa mata, sa isipan, pag ikaw ay napuspos ng katotohanan ng aral ng Ebanghelyo, ang ating ngayong isipan ay isipan na rin ng Diyos. Tapos na ang bisa, na condemned na, tinapos na, namatay at inilibing na yung sin in the flesh. Amen? So yun yung magandang katotohanan at kaya maliwanag sa iyo, kaya yun ang kino-confess mo, tinanggap mo yun at yun din ang sineshare natin bilang tayo ay ambassador of Christ habang nabubuhay dito sa lupa. Nakikita niyo ba yung yung katotohanan na yung inward man mo kapag puspos. Sabi ng Bible, kapag ikaw ay Kristiyano, in Him you are complete. Puspos ka. Anong napuspos sa'yo? Yung ating inward man, yung ating spirit. Kaya mayaman ka. Pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil maliwanag na sa iyo yon. Naunawaan mo na yon. And then, kung talagang ikaw ay napuspos ng katotohanan na yon, ang katawan susunod. Kung talagang naging tapat ang iyong mata, ang iyong atensyon ay nakontrol nung katotohanan ng salita ng Diyos, liwanag, naging buhay yan, magiging buhay mo yan. Kaya ang iyong katawan, makokontrol ng katotohanan na yun. Sana mag-gets niyo po itong ating tinatapik at inuunawang magaling. No? Kaya tayo ay ambassador of Christ habang nabubuhay sa lupa. Yun ay pinagyayaman mo, pinauunlad mo ang posisyong yan. Pag sinabing habang pinananampalatayanan mo, nagiging totoo doon sa kaloob-looban, sa iyong espiritu, sa iyong pagkataong panloob, pinagyayaman mo yan, yumayaman, umuunlad ang posisyon na mayroon tayong mga Kristiyano. At sabi dyan, para ikaw ay maging effective, maging epektibo, at hindi mapahiya ang heavenly country na kanyang nire-represent at patuloy na pinauunlad ang pagpapahayag ukol sa bansang kanyang kinakatawan. Ang isa daw pong ambassador, kinakailangan ay talagang parang karapat-dapat siyang pinagkatiwalaan na sugo ng bansang Pilipinas. Abay, alam niya lahat ang mga bagay ng kanyang bansa, di ba? Na i-represent niya sa ibang bansa, di ba? Ganon din tayong mga Kristiyano. Sabi diyan ay malawak ang pagkaunawa mo, malago ka sa pagkaunawa, kaya ikaw ay effective at hindi ka kahiya-hiya na ambassador. Ang isang ambassador na walang alam patungkol sa kanyang bansa, kahiya-hiya yun. Kaya sabi ng Bible, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word, and then a workman that needed not to be ashamed. Wala kang dapat ikahiya kasi maliwanag sa iyo. Puspos ka ng katotohanan. Puspos ka ng salita ng Diyos. Tuloy na pinauunlad ang pagpapahayag ukol sa bansang kanyang kinakatawan. Kung kaya patuloy sa pagpapaunlad ng sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng katotohanan ukol sa kanyang kinakatawang bansa. Dapat napag-aralan mo talaga yung bansang kinakatawan mo. Tayo, mga Kristiyano, tayong po lahat ay ambassador of Christ. Kaya hindi lamang tayo nabubuhay ng parang dito lamang sa lupa. Estranghero nga lang po tayo dito Tuloy natin. Kung kaya dapat ay bihasa siya sa lahat ng probisyong nakaakibat sa aklat ng kanyang heavenly country. Ito yung aklat ng ating pagkamamamayang makalangit. Ito pong salita ng Diyos.
Kung kaya ayon sa pagpapatuloy, ay makikita natin na sabi diyan, tama yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 24. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ano tinutukoy dito? Yung iyong pagkamamayang panlupa o yung iyong pagkamamayang panlangit. Hindi pwedeng magkaroon ng divided loyalty. No man can serve two masters. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kailangan kapopuotan niya ang isa. Pag sinabing kapopuotan niya, hindi naman actually na parang babaliwalain mo eh. Yung sinasabi po ni Pablo na meron siyang inaring kalugihan. Inari kong kalugihan, ang mga bagay na waring sa akin ay mahalaga. Di ba natapik din natin yan last Sunday? Inari niyang kalugihan. Alin yon? Yung mga bagay sa panlupa. Hindi na niya masyado niya nang binibigyan ng atensyon. At ang totoo, ginagamit na lamang niyang vessel itong physical. Hindi na ito ang magdodominion. Kung hindi yung spirit, yung salita ng Diyos, ang nagdodominion sa kanyang buhay. Kaya sabi dito, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kapupuotan mo ang isa at iibigin ang ikalawa. Anong iibigin mo? Abay di yung layunin ng Diyos, yung mga bagay na spiritual. O kaya ay magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Magtatapat ka sa isa, dyan, sa mga bagay na spiritual. Yung ikaw ay, ang pagkatao mo na ay panlangit. At yung physical, hindi ka na masyadong, bagaman importante po rin yan, pero hindi na yun yung focus ng attention mo. Yung mata mo, hindi na yun ang pinakamahalaga. Pangalawang bagay na lang po yun. Magtatapat ka sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, sapagkat hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, ibig sabihin, seek ye first, yung timbangan mo, lamang palagi yung spiritual. At yung mga bagay ng pampisikal, pangalawang bagay na lang ito. Sa buhay ng mga mananampalataya na lumalago sa pananampalataya, ganito po talaga yung magiging tamang timbangan. Kaya pag ang timbangan mo ay madaya, yun daw po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa Proverbs yun, ang timbangang may daya ay kasuklam-suklam sa Diyos. Agree po ba kayo? Na dapat tama ang timbangan mo. Alam niyo yung love God with all thine mind. Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong isip. Yun po yung isip mo laging pinahahalagahan yung mga bagay na pang spiritual. Dahil hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng magkaroon ng divided loyalty ang isang ambasador. Dahil ang tawag po doon ay treason. Ano yung treason? Kapag daw ikaw ay hati ang iyong katapatan, ano tawag doon? Treason, sir. O taksil. Isa kang taksil. Isa kang makapili. Ano yung makapili? Ang makapili kasi hindi naging tapat sa Pilipinas, di ba? Nag-ano siya sa Hapon? Taksil. O pagiging traidor. Yan. Sa kanyang bansang nire-represent. Ay usong-usong ngayon sa politika eh. Pagka nakita na, nagtataksil, nagtatraidor. Ganun ba? Hindi maganda yon. Lalo na sa tungkulin nating mga Kristiyano. Bilang tayo ay mga lumalagong mananampalataya, hindi tayo dapat maging taksil sa ating pagiging mamamayang panlangit, makalangit. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa atin. Pag sinabing pumipilit, yan yung nagbibigay ng motibo sa buhay mo. Yan yung nagtutulak. Parang yung isang ama ng tahanan o yung nanay ng tahanan, dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga anak, yung pag-ibig nila, kailangan makapag-aral ang aking mga anak, gagawa ng paraan yan. Yun ang nagtutulak. Kahit na mayroong mga challenges, mayroong mga parang hadlang, ay nagsusumikap. Ang nagtutulak sa kanya, yung pagmamahal. Dito naman, bilang mga mananampalataya, yung pag-ibig natin kay Kristo, yung pag-ibig ni Kristo na nasa atin,
Yun ang nagtutulak sa atin. Bakit? Alam natin na siya'y namatay para sa lahat sa atin. Because we thus judge that if one died, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisya namin, nagdidesisyon tayo. Ano ang desisyon natin? Ganito. Ipinasya natin ang ganito, na kung ang isa, si Kristo, ay namatay para sa lahat, sa ating mga mananampalataya, namatay para sa lahat, upang ang nabubuhay, tayo yon, huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, hindi doon sa namatay, dahil sa kanila at muling nabuhay. So ang buhay na natin, kung talagang ikaw ay mananampalataya, nabubuhay ka na hindi na sa sarili mo. Nabubuhay ka na sa namatay sa atin. Sino yon? Si Kristo. Kasi alam mo na walang hihigit sa pag-ibig na yun. Sabi ko nga po, bilang minsan hindi na iwawala ang mga sitwasyon na minsan hindi nagkakasundo yung mag-asawa sa pananampalataya, di ba? May iba-ibang mga level ng pagkaunawa. Kailangan, sabi ko, yung pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong anak, ituloy mo lang yon. Gawin mo yung responsibilidad mo. Pero yung pagmamahal mo sa Diyos, dapat pinakamataas na level yon. Huwag mong i-give up yon. Ano man minsan ang problema doon sa loob ng tahanan, huwag mong i-give up yon. Why? Kasi dapat ilalaban mo. Di ba? Pinaksa natin, fight a good fight of faith. Minsan yung ating relasyon sa mga kaibigan, nawawala yan eh. Dahil lamang sa pag-uusap ng pananampalataya. Ang sabi ko nga, maganda sana ang ginagawa ng komunidad ng Kristyanismo ganito. Kung sakali man na merong mga difference sa doktrina, isinasantabi pero pinag-aaralan at open learning. At yung pakikipagkaibigan, huwag sanang maalis. Huwag sanang ganon. Kung hindi dapat, nagpapatuloy. Parang wala rin pagkakaiba sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Hindi naman tayo lahat pare-parehas sa paniniwala. Pero sila din, sinasabi nilang sila'y sa Diyos. Pero bilang mga mananampalataya, hindi po maganda na kumo iba na yung kanilang level ng pagkaunawa ay parang hiwalay na tayo. Parang ganoon din sa buhay ng pamilya sa mag-asawa. Pero huwag mong i-give up ang pananampalataya mo. Huwag mong i-give up. Ilalaban mo dahil iba ang relasyon mo sa Diyos. Personal yan. Individual yan. Iba ang relasyon mo sa physical, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa magulang mo, sino pa man. Tama po ba? Amen. Huwag nating i-give up yun. Unang-una yung pag-ibig natin sa Diyos sapagkat sabi ng Bible sa John chapter 15, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sana maintindihan niyo po ako. Dumarating man minsan yung division sa loob ng tahanan sa pananampalataya, pero magkasama pa rin kayo. Yung responsibilidad mo bilang asawa, bilang magulang, bilang anak. Kasi makikita mo kahit sa ating mga anak, minsan iba-iba yung level ng kanilang paniniwala. Wala tayong magagawa dun eh. Maganda kung uniform lahat, okay. Pero hindi, makalimitan, hindi ganon. Tama po ba ako? Hello? Kaya ang prayer natin, sana mabuksan at magkaisa tayo sa pananampalataya. Kaya lang, iba yung si Kristo, alam mo, ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo, kaya nabubuhay ka na rin para sa Kanya. Yung responsibilidad natin bilang tayo kanyang anak at bilang tayo ambassador, huwag mong i-give up yan. Yan yung sinasabing ilaban mo. Fight a good fight of faith. Pero hindi ibig sabihin, gagaya tayo doon sa mga nurse, mga professional, sasabihin ng leader ay, ang tunay mong magulang, yung Diyos. Yung magulang mo, iwan mo na yan. Huwag po, mali yun. Hindi ako umaayon doon. Dapat ituloy ang pagmamahal. Ang totoo nga nun, pag hindi mo sila hiniwalayan or nananatili pa yung pagmamahal mo, baka ma-win mo pa nga sila sa Panginoon. Pero kung lalayuan mo, lalayo ka at hindi na talaga siya ang tunay mong magulang o hindi mo tunay na pamilya, sasabihin, kinukot pa yung sinasabi ni Jesus na ang aking tunay na magulang, kapatid na babae, kapatid na lalaki, ay yung mga sumasampalataya. No. Ang totoo po nun, ituloy mo yung relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, pero higit
ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Ito sabi ng 2 Corinthians 5:14-15, siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. So hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili at hindi lamang sa panlupang ito. Kung hindi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So sana maintindihan nyo na po itong katotohanan na to. Gawin mo yung tungkulin mo dito sa lupa. Kung ikaw ay professional, gawin mo yung tungkulin mo. Pero yung tungkulin mo doon sa namatay sa'yo, wag na wag mong bibitawan yon. At yun po yung napakahalaga. Ito po yung nagpapaalala sa atin na ikintal natin sa isipan na kung kaya tayo nabubuhay pa ngayon ay upang gampanan natin ang tungkulin ng isang ambasador. At ipinapaalala sa atin na tayo rin kasi yung, di ba tayo nasa new heaven and new earth. Naniniwala na po ba kayo na yung ating inward man ay nasa new heaven and new earth? Doon sa Old Covenant, ang heaven and earth ay ang nation Israel. At doon sa Deuteronomy chapter 32 verse 1, give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. Kinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Kung sa Old Covenant, ang requirement doon sa kinreate niyang nation Israel na heaven and earth ay kinakailangan nilang ibigay yung kanilang pandinig at pakinggan ang salita ng bibig ng Panginoon. Lalo na tayo na mga nasa bagong langit, tayo yung new Israel, new heaven and new earth, the new Jerusalem, ang templo ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Dapat hindi nagbabago yung hinihingi ng Diyos, yung ating pandinig, yung ating tainga ay lagi nakakiling sa kanyang mga salita, sa mga salita na nanggaling sa kanyang bibig. Sumunod, Isaiah chapter 1 verse 2. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. So nagrebelde yung nation Israel, di ba? Laban sa Diyos. Kasi paano? Hindi nila talaga pinakinggan at naging tapat sa salita ng Diyos. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. So yun yung naging kahinatnan nung old heaven and old earth. Sila yung mga naging taksil. Sila yung mga naging masuwayin. Pero sa ating kalalagayan bilang tayo ang ambassador of Christ, na tayo ay hindi na nabubuhay sa ating mga sarili, sapagkat nabubuhay na tayo sa salita ng Diyos. Ang nagsusustini sa atin ay ang salita ng Diyos. So makikita mo ano yung buhay na dapat habang nabubuhay ka sa lupa, ano yung buhay na meron ka. Lagi mong pinapahalagahan ang kanyang salita na nanggaling sa kanyang bibig, sapagkat yung ating inward man ay nasa new heaven, kinreate na tayo na bagong langit at bagong lupa. Amen. Habang binasa ko to, sabi ko, napakaganda. Iisa lang ang pagtulak sa atin kung saan tayo dinadala ng salita ng Diyos habang tayo nabubuhay sa lupa. Ang may pinakamataas na authority sa atin, lahat tayo pantay-pantay, ay walang iba kung hindi ang kanyang salita. At sana, ito po yung prayer natin, habang sa katagalan ng ating pag-aaral na uunawaan nyo, hindi po masama mag-enjoy, hindi po masama ang maghanap buhay, magkaroon ng pangarap sa lupang ito, pero maliwanag na sa iyo ang katotohanan at ang atensyon natin hindi lamang dito nakatuon sa mga bagay ng panlupa. Sa panukat na iyong sinukat, doon ka susukatin. Kung gaano mo tinitake, kung gaano mo pinaniniwalaan yung kapahayagan ng kanyang mga salita, kung talagang ito yung authority mo sa buhay mo, magiging buhay natin yan. Magkakaisa tayo. Walang condemnation, pero itinutuwid tayo. Wala na tayo sa kasalanan, wala na tayo sa kamatayan. Sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son.
Isa pa, 2 Timothy 1:10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. Yung ating inward man hindi na mamamatayan, and had brought life and immortality to light through the gospel. Napakaganda po ng ating kalalagayan. Tayo po, yung ating inward man, hindi na po yan mamamatay. Ang sabi dyan ay mayroon ng buhay through the gospel. Yung nasa isip natin na kapahayagan at kaliwanagan ng salita ng Diyos, dahil maliwanag na sa iyong isipan yan, hindi na po yan magdidilim, abolis na po yung death. Pero as time goes on, nagpa-prosper yan, lumalago, umuunlad, at pag-unlad mo at paglago mo, susunod din yung katawan mo habang nabubuhay ka sa lupang ito. Ambassador tayo ni Kristo. No matter what, ano man minsan yung problema, ano man minsan yung mga struggle natin sa lupang ito, yung ating katungkulan, tayo po ay maging tapat sa pagkatawag ng Diyos. Amen po ba?